Nasa state of calamity ngayon ang General Santos City kasunod ng magnitude 7.8 na lindol kahapon. Isa ang Gensan sa mga napuruhan ng malakas na lindol na ang sentro ay naitala mahigit 30 kilometro sa timog kanluran ng Maasim, Sarangani. Intensity 7 ang naramdaman dito na pinakamataas na naitalang intensity kahapon. Kaugnay po ng nangyaring epekto ng malakas na lindol ay nandito po tayo ngayon sa Gensan Medical Center dahil makikita nyo dito sa aking likuran. Ito ho yung mga pasyente na inilabas pansamantala mula dito sa Gensan Medical Center dahil ang sinasabi nga po, nagkaroon ng mga aftershock kagabi at kaya pinabuti na ilabas ho muna yung may 61 pasyente. So, andito ho muna sila sa labas ng ospital. Kailangan muna ho magkaroon ng pagsusuri doon. Makita yung integridad nung gusali bago ho ipasok itong mga pasyente na ito na ngayon nga po ay pansamantalang tumutuloy dito po muna sa may labas. Samantala, ngayon po, makakausap po natin si Ginoong Kevin Palaka. Siya po ang hospital administrator nitong Gensan Medical Center. Ay magandang umaga po. So itong mga pasyente po ito, sila po hindi na-apektuhan ng lindol, bagko sila po talaga naka-confine dito? Yes, majority of them are currently admitted when the earthquake struck. But there are also patients na kakadating din kahapon as a result of the earthquake because they sustained trauma and they were really advised for admission for further healthcare management. Apo. Tapos paano to, Kevin? Hanggang kailan sila mananatili dito sa labas ng ospital? Hanggang ngayong umaga lang, papasok na sila ulit because mainit dito sa labas. Inalaw lang namin sila kagabi na manatili dito kasi they're still afraid because of the strong aftershocks. Malakas pa rin kasi ang aftershocks since kagabi. So this morning, kaya namin sila iniikot to ask them kung pwede na sila makapasok and request them because of the heat mamayang tanghali lalo na. Yung kumusta naman yung hospital? The hospital sustained minor damage only. Kaya po binigyan na kami kahapon ng clearance to return inside the hospital. The only damage we noted is on the side wing of the facility. Yun lang. So, paano ang dito? Kung if ever magkakaroon uli ng mga aftershock, so ano ang gagawin? Ilalabas uli sila? Ilalabas ulit sila kasi the temporary position nila dito lang naman din sa lobby muna. Hindi namin muna sila babalik sa second and third floor. Sa matataas na palapag, yes, hindi na muna? Hindi na muna because of the aftershocks. Para kung if ever na kailangan silang ilabas, mas madali lang. Mas madali na. Okay. Yes. So, ang ano nyo lang dito ay 61. You have 61 patients, tama We ba? have 66 right as of this morning. 66 66 patients. So may mga nadagdag na tayo, yes, Kevin. So maraming salamat. May mga doon ba sa mga dinala, may mga nasugatan, nasaktan because of the earthquake? Yeah, meron. May bata kami kahapon na sa forehead yung injury while her mother is injured at the back. Malaking sugat talaga sa likod. Kaya finorward namin sa ER kahapon for further management at saka in-advised eventually for admission. So, dito pa ba sila ngayon? I think they have discharged late in the evening last night. Apo. Okay, maraming salamat si Thank you. Kevin Palaka, siya po ang hospital administrator. So ito po, ngayong umaga, papasok na po itong mga pasyente na ito, 66, sabi nga ni Kevin, at na medyo mainit na ho yung panahon. At if ever, papasok ho sila, dito lang ho sila sa ground floor. Kung medyo malakas, madali ho silang mailalabas ulit dito sa gusali nitong Gensan Medical Center. So, yun po ang ating update mula po dito sa Gensan General Santos City. Balik po tayo sa studio.